ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, economic policy na kin-administrasyon dahilan ng paglobo ng unemployment rate sa bansa. Ibon Foundation naniniwalang nakakaranas ng job crisis na ang Pilipinas. Ang sinasabi natin, kung kawalan ng trabaho ang paglalaya, talagang napaka-permanenteng crisis na, no? Metro Manila wide noise barrage kontra power rate hike umarangkada na. Ilusang Mayo 1 nanawagan ng suporta sa publiko. Mahalaga yung partisipasyon talaga ng mamamayan. Kaya nga tayo nananawagan na dapat maging masigla, no? Maingay yung pagtugon ng mga mamamayan. Bukas ay inaasahan po natin ang pagdagsa ng mamamayan. Senador Antonio Trillanes nagbabala sa gobyerno sa pagkuha ng mga testigong posibleng manabutahe sa investigasyon sa pork barrel scam. Kailangan nyo mag-ingat tayo at ganyan, marami ng mga Trojan horse na pinapasok para pag nakarap na, doon na kayo sasabutahiin. Mga residente ng Maribohok, Bohol, pinalilikas kasunod ang pagkakadiskubre sa panibagong fault line. Business, produksyon ng coconut oil sa Visayas bumaba. At balitang world, radiation leak natukoy sa nuclear plant sa New Mexico. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas ng Alipona, Lunes, Feb 17, 2014. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYVR 6, DYRI 774, RMN Iloilo, DXIC 711, RMN Iligan, DYME 783, RMN Masbate, at sa DXRS 918, RMN Surigao. Live International via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Kasama, naniniwala po ang research group na Ibon Foundation na ang maling socio-economic policy na Aquino administration dahilan sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa interview ng RMN kay Ibon Foundation Research Department Head Rosario Belia Guzman, binubusog lamang na umiiral na polisiya ng gobyerno ay ang mga mayayaman at hindi daw ho nagdudulot ng trabaho sa mga Pilipino. Paliwanag pa ni Guzman na nakatuon lamang sa panghihikayat ng mga dayuhang mamumuhunan ang development plan na Aquino administration at hindi nakafocus sa manufacturing at agriculture industry na pangmatagalang solusyon sana sa unemployment rate. Kung titingnan natin yung plano ng gobyerno, kasi yung PDP 2011 to 2016 niya, ay nakapokus talaga doon sa pag-aakit ng dayuhang pamumuhunan. Kaya tingnan natin dyan, hindi yan ang mga sektor na rilikha ng pangmatagalan at saka dekalidad na trabaho. Ang sektor sanang ito ay yung manufaktura at saka yung agrikultura. Yan, matagalan yan, no? Lahat ng industrialisadong bansa, yan yung mga sektor na pinukusan nila. Patay sa pag-aaral ng Ibon, patuloy po ang pagbaba ng job creation sa nakalipas na 3 taong panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino, kung saan sa taong 2013 ang pinakamababa simula noong taong 2000. Sa ngayon ay pumalo na sa 11.8 million ang jobless sa bansa, kung saan nakapagtala ng 117,000 na bilang ng mga Pinoy na walang trabaho para lamang sa taong 2013. Dahil dito ay naniniwala si Guzman na mayroon ng krisis ang bansa sa pagbibigay po ng trabaho sa mga Pinoy.
itong huling economic growth na binabanggit ng Aquino government. Pag tinignan natin yung source talaga ng growth ay nasa real estate, nasa construction, nasa mga trading, no, na panandalian, mababaw, at saka yun, sinasabi natin makikitid ng sektor na ekonomiya. Tapos, ang trabahong lumilikha ng mga yan ay panandalian din, no? Halimbawa, construction, pagkatapos ng construction, edi tanggal ka na ulit. Okay. Kaya lumalala ang sinasabi natin, yung kawalan ng trabaho, ang paglalaya, talagang napaka-permanenteng crisis na, no? Kaya naman pinayuhan ni Guzman ang Aquino administration na rebisahin ang economic policy, mas paboran ang mga Pinoy na mamumuhunan kaysa sa madayuhan para matugunan ng problema sa unemployment rate sa bansa. Umarangkada na ang Metro Manila Wide Noise Barrage ng Kilosang Mayo 1 para himukin ng publiko na makiisa sa malawakang blackout protest mamayang gabi. Tinungo ng grupo ang MRT North Avenue Station kaninang umaga at sinamantala ang dami ng tao para ipabati ng panawagang pagpatay ng ilaw ng 1 oras simula alas 7 ng gabi. Maliban dito ay may mga militante ring humiga sa kalsada sa labas ng tanggapan ng Meralco upang protestahin o iprotesta ang mataas na singil sa kuryente. Unang nanawagan naman si Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. sa Supreme Court ng panuwigin ng TRO sa 4 pesos and 15 centavos na proposed power rate hike na magtatapos naman sa Pebrero 23. Kaya naman apela ni KMU Chairman Elmer Labog dapat suportahan ng mamamayan ng kanilang protesta upang maipakita sa Korte Suprema at Palasyo na tutol ang sambayanan sa panibagong dagdag singil ng Meralco. Mahalaga yung partisipasyon talaga ng mamamayan. Kaya nga tayo nananawagan na dapat maging masigla, no? Maingay yung pagtugon ng mga mamamayan. Bukas ay inaasahan po natin ang pagdagsa ng mamamayan upang pakinggan at makita ng mga kurado na talagang seryoso ang mga kababayan natin na galit na tayo dito sa nagaganap na hokus-pokus, ano, at sa buhatan ng monopolyo sa kuryente. Si KMU Chairman Elmer Labog sa interview ng RMN. Lights of protest idaraos mamayang gabi sa Maynila. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Nalalapit ang pagbabaso ng temporary restraining order ng Korte Suprema hinggil sa big-time power rate hike ng Meralco sa mga consumers ito. Muli magsasagawa ng lights of protest ang mga militanteng grupo sa Maynila. Ayon sa Strike the Hike Network, hinihikayat nila ang publiko na makiisa sa nasabing lights of protest na isasagawa sa Zone 7, Panday Pira, Corner Varona Street, Tondo, Maynila. Ganap na alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi. Bago ito kanina alas 6 ng umaga ay nag-jogging ang grupo patungong Meralco Main Office at doon nagsagawa ng kanilang kilos protesta. Sinabi ng grupo, isa lamang ito sa kanilang serye ng aktibidad na inihanda lalo na't nakatakda na magpaso ang TRO sa February 23. Kaugnay ito, hinihinilas sa Korte Suprema na palawigin pang nasabing TRO at ideklaraan konstitusyonal ang big-time power rate hike na naisipatupad ng Meralco. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, RMN. Radyo mo nationwide. Prangkisa ng Meralco, iimbestigahan na rin sa Kongreso. Kasama natin sa Balita Live, si Conde Batak. RMN Report. Target na rin ang mababang kapulungan ng Kongreso na imbestigahan ang prangkisa ng Meralco dahil sa pinakamalaking power rate hike na naharang lamang ng Korte Suprema. Sa House Resolution number 821 na inihainat by Representative Walden Bello, pinapakilos nito ang House Committee on Legislative Franchise at House Committee on Energy upang siyasatin kung nasunod ba ang prangkisa ng Meralco sa gitna ng sabay-sabay na shutdown ng planta ng kuryente. Ang prangkisa umano na binigay ng Kongreso sa Meralco ay para sa distribusyon ng kuryente sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Batangas, Laguna, Quezon at Pampanga. Dahil dito ay panahunaan yung silipin ng Kongreso kung nasusunod o naabuso ng Meralco ang prangkisang ito matapos ang highest power rate hike. Naniniwala pa si Bello na nagsisinungaling lamang ang Meralco na biktima din ito ng biglaang pag-shutdown ng mga planta ng kuryente. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Naniniwala mga kasama si Senador Antonio Trillanes IV na nasalisihan ang gobyerno sa naging paglutang ng Ruby Tuason. Sa interview ng RMN kay Senador Trillanes, sinabi niyang tinutuon lamang ang investigasyon kay Senador Jinggoy Estrada habang nililinis naman ang panig ni Senador Juan Ponce Enrile. Ayon pa kay Trillanes, wala rin naman ang konkretong detalye kung paano nag-operate ang multi-billion pesos sa pork barrel scam habang nagsisilbi siya bilang conduit
sa pagitan ni Janet Lynn Napoles at Nina Estrada at Enrile. Ang paniniwala ko po, trinabaho ito ng ating gobyerno, pero nasa lisihan tayo. Di ba? Nasa lisihan tayo dahil ang gusto, happy na tayo nung nakuha natin si Jinggoy, nung nangunguso si Jinggoy, pero huminto na doon. Hindi nila binasa na itong manobra na nililinis naman yung isa. Nung una kasi, nakita ko yung affidavit, masyado talagang manitis. Pag nakita niyo yung affidavit, talaga magdududa kayo. Tulang ho. Gate pa ni Trillanes, kailangan mag-ingat ang gobyerno sa pagkuha ng mga testigo dahil maraming posibleng manghimasok na manabotahe sa investigasyon. Kailangan nyo mag-ingat tayo at ganyan. Marami ng mga Trojan horse na pinapasok para pag nakapasok na doon na kayo sasabutahiin. So, kailangan itong pangyayari nito, dapat maging mulat ang ating mga mata. Gusto nating managot yung mga nagkasala, pero huwag tayong atat na atat at baka lalong hindi natin magawa yung ating gustong gawin. Samantala, iginit naman ni Senator Teofisto Ginggona na wala pong pananabotahe sa naging testimonya ni Roby Tuason. Ayon kay Ginggona, sapat na naging testimonya nito dahil ito ang unang pagkataon na may nagsabi na siya mismo nag-abot ng kickback sa senador. O dito ipinagtanggol din ni Attorney Levito Baligod, abogado na isa sa whistleblower na si Ben Hurluy, si Tuason. Git nito na nagkulang ang mga senador sa nilang mga pagtatanong at hindi pinadetalye ang mga nalalaman ni Tuason. Hindi naman sang-ayon ang kampo ng mga whistleblower na gawing state witness ang aktor na si Matt Ranillo na idinadawit sa pork barrel scam. Lumutang ang pangalan ng aktor matapos siyang tukuyin ni Ruby Tuazon na naging ahente ito sa mga transaksyon ni Janet Lim Napoles sa mga mambabatas. Ayon kay Attorney Levi Baligod, abogado ng mga whistleblower, hindi na bago ang impormasyong maibibigay ni Ranillo at wala na rin ito may dadagdag pa sa kanilang reklamo. Ngunit hindi inaalis ni Baligod ang posibilidad ng pangatawanan ni Ranillo na siya mismo ang nag-deliver ng pera ng 11.97 million pesos sa tahanan ng isang Justa Tantoko sa Makati City. Unang kinestyon ni Baligod ang motibo pa ng mga nagpaparamdam sa kanilang kampo na nais lumutang at maging testigo sa pagsasabing posibleng nais lang ng mga ito na makalusot na lamang dahil lumalakas ang kaso. Matt Ranillo, dapat latagan ang kondisyon kung nais testigo sa PDAP scam. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Pabor si Senator Antonio Sammy Trillanes IV na ibinang na testigo sa pork barrel scam ng aktor na si Matt Ranillo na base sa mga reports ay nagpadala na ng komunikasyon sa Department of Justice ng kanyang paglutang at pakikipagtulungan sa kaso. Pero ang kay Trillanes, kailangang maging malinaw kay Ranillo ang kondisyon na ang lahat ng kanyang nalalaman ay ilalabas niya, hindi katulad anya ng testimonya ni Roby Tuazon na wisik-wisik lang at may pinagtatakpan. Di ni Trillanes si Ben Hurluy ang kailangang tularan ni Ranillo na inilabas lahat ng impormasyong hawak niya ukol sa pork barrel anomaly. Narito ang pahayag ni Senator Trillanes. Hindi, pero sa atin, walang pigilan. Kasi ang standard natin dito si Ben Hurluy. Nakita mo, yung talagang, kung ano yung nalalaman niya. Yan ang testigo, yan ang state witness. Hindi ka pwede yung kagaya ni Ruby Tuazon. Nakuha na si Tuazon kasi pinaniniwalaan niya napakawala lamang na ang layunin ay isabotahe ang investigasyon sa pork barrel scam na naglalayong mapanagot ang tunay na nagkasala dito. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, at RMN. Radyo mo nationwide. Kasama, pinapalikas na po ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang may isang residente doon sa Maribohok, Bohol. Matapos madiskubre ang isang bagong fault line. Makaraan tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Bohol at Cebu noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, iniangat ng lindol ang 3 ports ng Bohol Island at naitulak ang timog kanlurang bahagi ng probinsya sa direksyon ng Cebu sa habang 55 centimeters. Bagong fault na nakita sa Bohol ay matatagpuan sa mga bayan ng Inabanga, Noon at Maribohok. DepEd, pinataas ang pulsuring mabuti ang mungkahing 4-day school week ng MMDA. Tama natin sa Balita Live, Teo de Guzman. RMN Report.
Pinatawagan ng palasyo ng Malacanang ang Department of Education, pati na rin ang Commission on Higher Education na pag-aralang mabuti at gumawa ng mga konsultasyon sa mungkahi ng MMDA na magpatupad ng 4-day school week sa Metro Manila. Ito ay dahil sa inaasahang problema sa trapiko dahil na rin sa pagsisimula ng mga road projects sa Metro Manila tulad na lamang ng Skyway 3. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, dapat ding pag-aralan ng Department of Education at ng CHED ang mungkahing ito upang malaman kung ano ang posibleng epekto nito sa mga mag-aaral. Ito na rin nanawagan ang Malacanang sa publiko na habaan ng pasensya sa mabigat na dali ng sasakyan sa Metro Manila dahil na rin sa panandalian lamang ito na magdudulot naman ng mas mabuting lagay ng trapiko sa hinaharap. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, David Guzman, RMN. Radyo mo nationwide. Sa interview ng RMN kay Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson, nanawagan ito sa mga motorista, partikular na sa mga may sakyan na mag-adjust ng oras o gumamit daw na ibang alternatibong ruta para makaiwas sa bigat ng daloy ng trapiko. Kaya nga may mga mungkahin na i-adjust yung oras ng pasok, no, ng gobyerno, ng pribado, ng mga bukas ng mga mall. So kailangan tayo mag-adjust, no. Ngayon, yung mga pakiusap lang namin, yung mga may pribadong sasakyan, gumamit na sila ng alternate route. Huwag na sila makipagsabayan dun sa mga yung mga national roads na ginagamit ng mga bus, mga jeep, no. Otherwise, talagang magkakabuhol-buhol. Yun lang naman ang pakiusap. RMN News Negosyo. Kasabay po na 100 araw ng paggunita sa panalasa ng Super Typhoon Yolanda, bumaba ang produksyon ng pag-aangkat ng coconut oil sa mga plantasyon sa Visayas. Ayon kay United Coconut Association of the Philippines, Executive Director Ibon Agustin, bumaba sa 46.4% o katumbas ng 72,470 metric tons ang supply noong Enero kumpara sa 135,432 metric tons na naitala noong kaparehong buwan ng 2013. Nidalaan niya sa pananalasa ng Super Typhoon kung saan ay nawasak po halos 34 na milyong mga puno sa mga plantasyon sa Samar, Leyte at Western Visayas. RMN News Abroad. Kumuha na ho ng sample ang Estados Unidos mula sa nag-leak na airborne radiation sa New Mexico Underground Nuclear Waste Site. Ayon sa U.S. Department of Energy's Waste Isolation Pilot Plant, target nilang ilagay sa ligtas na lugar ang nasabing radioactive waste. Nakalintulad ho ng plutonium na isang uri ng chemical na ginagamit sa paggawa ng nuclear weapons. Nadiskubre ang nasabing waste sa lalim na 2,150 feet o 655 meter kung saan agad na naglagay ng precautionary measure ang mga empleyado at nilista ng lugar. Oras na matukoy na ho ang airborne radiation, otomatikong magsuswitch sa filtration mode ang planta upang maiwasan ang air exchange sa ibabaw ng lupa. Tiniyak naman ng ilang opisyal na walang masamang epekto ang nasabing radiation sa mga residente o maging sa kapaligiran. Live tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide, Lunes, February 17. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon kasama nyo sa serbisyo publiko. Thank you, Paring Weng. Ako si Buddy Obera. Salamat, Paring Buddy at Weng de la Peña. Ito pa rin sa tahanan po na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12, 19 na. RMN. Huwag pabayaan ang